Nagsimula ang kwento noong 1823 sa isla ng Borneo. Makikita natin ang mga miyembro ng tribong Dayak na humahabol sa mga tao mula sa ibang tribo. Natapos ang habulan ng ang mga taong hinahabol ay nakulong sa gilid ng bangin. Isang binata na nagngangalang lang ang kasama ng mga hinahabol. Silang ay matapang na hinamon ang mga miyembro ng tribong Dayak na labanan siya ng isa-isa. Dahil handa siyang lumaban hanggang kamatayan at pugutan pa ng ulo ang kanyang mga kalaban. Dahil ito ay isang tradisyon ng mga tribo sa Borneo. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ay humakbang pasulong ang pinuno ng tribong Dayak na si Sanday, at mabilis na natalo silang. Ang kwento ay nagpapakita sa ika-18 siglo, ang mga tribo sa Borneo ay nakatira sa mga grupo at mahabang bahay. Noong panahong iyon ay inaalagaan ni Sanday ang kanyang pamilya at mga tungkulin nito. Madalas niyang dinadala ang kanyang 2 anak na sina Meling at Lingga sa kagubatan para sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Sa mga sesyon na ito si Sanday ay hinahayaan ang kanyang mga anak na makipaglaro sa kanilang mga kaibigan na sina Mina at Sia. Isang araw ay hinanyayahan ni Meling ang iba sa isang talon sa kagubatan. Doon nangako si Meling kay Lingga, Mina at Sia na laging silang magkasama. Magtulungan sa isa't isa at magmamahalan magpakailanman. Binibigyan din ni Meling si Mina ng sungay na heart bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Sa parehong oras sobrang nag-aalala ang nanay ni Meling dahil hindi pa umuuwi ang kanyang anak. Ilang miyembro ng tribo ang naghanap pero hindi nila mahanap ang anak ng pinuno ng tribo. Saka dumating si Meling, Lingga, Mina at Sia. Nagalit talaga ang nanay ni Meling lalo na dahil alam niyang naglalaro si Meling sa kagubatan para manghuli ng mga hornbills. Hinampis niya si Meling ng kahoy at nakita ni Lingga, hindi ito nakatiis at pinrotektahan niya si Meling na tumama lang sa sarili niya. Huminto siya nang dumating si Sanday na labis na nalungkot si Sanday nang makita niyang natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Lingga. Maya-maya lamang matapos niyang dahan-daang pahiran ng gamot para gumaling ang mga sugat ni Lingga. Hindi tulad ni Sanday, walang pakialam ang kanyang asawa kay Lingga. Nabunyag na si Lingga ay isang ampon na natagpuan ni Sanday sa kagubatan noong sanggol pa siya. Kaya naman mas minahal ng nanay si Meling ang sariling anak niya kaysa kay Lingga. Pero sinubukan ni Sanday na maging patas at hindi nagiba ang pakikitungo sa mga anak niya. Kinabukasan nag-iisang nagsasanay ng martial arts si Sanday dahil nasaktan pa rin si Lingga. Sa training ipinaliwanag ni Sanday ang kasaysayan ng kanyang machete, na sinabi niya kay Meling na ang bawat marka sa machete ay nagpapakita ng bilang ng mga kaaway na natalo niya gamit ang sandata na iyon. Hindi nagtagal dumating ang ilang mga tao mula sa ibang mga tribo at nagbanta kay Sanday. Habang si Renji kasama ang kanyang grupo ay nakatarget kay Sanday. Napag-alaman na si Renji ay ang nakababatang kapatid nilang nanatalo sa laban kay Sanday sa simula ng pelikula. Noong mga oras na iyon ay dumating si Renji upang maghayganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil sa hamon na ito mabilis na tinanggap ni Sanday ang laban. Madali niyang natalo ang kanyang mga kalaban isa-isa. Ngunit pagkatapos ay isa sa mga tauhan ni Renji ay banihag si Meling at binanta ang papatayin ito. Ayaw masaktan si Meling, sumuko si Sanday na umaasang maliligtas ang kanyang anak. Na nagresulta na pinugutan ng ulo ni Renji si Sanday. Dahil doon namatay si Sanday, at iniwan si Meling sa sitwasyong puno ng kalungkutan. Sa paglipas ng mga panahon, ngayon si Meling, Lingga, Mina at Sia ay nasa hustong gulang na. Gayunpaman naaalala pa rin ni Meling ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang ama at nakaramdam ng matinding galit. Dahil sa galit na ito ay naghanda siya ng bitag partikular para kay Renji. Doon binalaan ni Lingga si Meling na ang bitag ay maaaring makasakit ng mga inosenteng tao. Ngunit si Meling ay masyadong galit para makinig. Patuloy siyang naglalagay ng mga bitag na hindi pinapansin ang mga babala ng kanyang kapatid. Isang araw ang mga kabataang lalaki ng tribong Dayak ay tinawag ng tradisyonal na pinuno. Ipinaliwanag ng pinuno na kailangan nilang patunayan ang kanilang katapangan sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang mga kaaway at dalhin ang kanilang ulo. Ang binata na makagagawa nito ay matawag na tunay na mandirigma. Kinabukasan pumunta ang mga binata sa kagubatan upang patunayan ang kanilang katapangan. Sa kasamaang palad sumakit ang tiyan ni Meling at Natamba sa likod ng grupo. Si Lingga ay nananatili kasama si Meling, nakahanap sila ng kuwebo sa gubat at doon nagpalipas ng gabi.
Pagkatapos magpalipas ng gabi sa kuweba, nagpatuloy sina Meling at Lingga sa kagubatan. Sa kanilang paglalakbay ay may nakasalubong silang ahas na may kamandag. Hindi lamang iniwasan ni Meling ang ahas kundi pinutol din ang ulo nito at tinago ito gaya ng itinuro ng kanya ng yumaong ama. Hindi nagtagal sila ay nagulat sila sa pagdating ng mga tao mula sa ibang tribo at sumiklab ang away at madaling natalo ni Lingga na magaling sa martial arts ang kanyang mga kalaban. Si Meling gayunpaman ay nakipagpunyagi sa isang matigas na kalaban at muntik nang mapatay nang inilublab ang kanyang ulo sa ilog. Buti na lang naalala ni Meling ang ulo ng ahas, ginamit niya ito para kagatin ang leeg ng kanyang kalaban. Pinahina ng venom ang kanyang kalaban na binibigyan ng pagkakataon si Meling na manalo sa laban. Imbes na patayin ang kanyang kalaban, nag-alinlangan si Meling na pinagmumultuhan pa rin ng pagkamatay ng kanyang ama. Nang makita nitong si Lingga ay pumasok at pinugutan ng ulo ang kalaban para kay Meling. Si Lingga na hindi lamang ipinakita ang kanyang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagprotekta kay Meling, kundi ibinigay din ang pugot na ulo sa kanya. Pinayuhan ni Lingga si Meling na angkinan ang ulo bilang siya ang pumatay at huwag ibunyag na si Lingga talaga ang gumawa nito. Para sa kanilang tagumpay na maiuwi ang mga pinutol na ulo ng kalaban, si Meling at Lingga ay kinoronahan bilang mga tunay na mandirigma. Binigyan sila ng mga espesyal na tato na isang malaking karangalan para sa bawat binata doon. Ang tagumpay na ito ay nagpaibig kay Mina kay Meling. Kalaunan ay nagkaroon sila ng engagement ceremony na sinaksihan ng tradisyonal na pinuno. Samantala ang grupo ni Renji ay nahihirapan sa kakulangan sa pagkain at nagsimulang salakayin ang iba pang teritoryo ng mga tribo. Kabilang ang tribong Dayak na kilala sa matabang lupa nito at mahabang bahay. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos nakipagtulungan si Renji sa isang grupo ng mga pirata upang tulungan siyang salakayin ang tribo ng Dayak. Gayunpaman nalaman ng mga kabataan ng tribo ng Diyak ang tungkol sa pakikipagpulong ni Renji sa mga pirata. Ang tunay na mandirigma ng tribong Diyak ay naghanda para sa pag-atake mula sa grupo ni Renji. Sa panahon ng labanan, ang grupo ni Renji sa tulong ng mga pirata ay nagdulot ng maraming problema para sa mga Dayak na mandirigma. Natalo si Meling sa kanyang tunggalian at malapit nang mapugutan ng ulo ni Renji. Sa kabutihang palad ay dumating si Mina upang protektahan ang kanyang kasintahan. Noong panahong iyon ay napatay ni Lingga ang pinunong pirata na nagpasakit sa moral ni Renji. Dahil dito matagumpay na naitaboy ng tribong Dayak si Renji at ang kanyang grupo. Isang araw habang nagpapahinga si Meling sa kagubatan ay bigla siyang nakatanggap ng isang misteryosong pakete. Siya ay gulat nang makitang naglalaman ito ng pugot na ulo ng kanyang kasintahang si Mina. Doon ay agad na naniwala si Meling na si Renji ang may pananagutan sa malupit na gawaing ito. Napuno ng galit, nagtungo siyang mag-isa sa teritoryo ni Renji. Nakipaglaban siya at natalo niya ang maraming tao mula sa tribo ng mag-isa, hanggang sa wakas ay humarap siya sa pumatay sa kanyang kasintahan. Ngunit doon sinabi ni Renji kay Meling na siya ay isang tunay na mandirigma at hinding-hindi papatay ng babae. Gayunpaman si Meling ay hindi naniniwala sa kanya, ay nakita rin niya ang pugot na ulo ng kanyang yumaong ama na nakadisplay doon. Napuno siya ng matinding galit at sinubukang patayin ni Meling si Renji. Kahit na mas matalino at mas bihasa si Renji sa pakikipaglaban, lasing ito. Ito ay nagbigay ng kalamangan kay Meling at nagawa niyang talunin at pugutan ng ulo si Renji. At dinala niya pauwi ang ulo ni Renji at ang ulo ng kanyang yumaong ama. Si Meling ay kinoronahang pinuno ng mga tunay na mandirigma ng Dayak. Ngunit noong gabi ng koronasyon ay nakita ni Meling si Lingga na nakasuot ng pulse earrings na pagmamay-ari ni Mina. Kaya nag-alala at naghinala si Meling na baka ang kanyang sariling kapatid ang tunay na pumatay sa kanyang nobya. Lalong lumala ng ibunyag ni Sia na naging malupit si Lingga kay Mina. Galit na hinarap ni Meling si Lingga na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ni Mina. Ngunit doon ay hindi lumaban si Lingga, umiwas lamang siya at tumakas sa mga atake ni Meling. Sa kasamaang palad, dahil kay Meling sa kanyang pagmamadali ay nahulog siya sa isang bitag na itinakda niya. Nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na naghihingalo na paulit-ulit na sinasabi ni Lingga na hindi siya ang pumatay kay Mina. Pero hindi siya narinig ni Meling, tapos dumating si Sia na umiiyak nang makita niya si Meling, ang pinuno ng mga tunay na mandirigma sa ganoong kalagayan. Si Sia na umamin na siya ang pumatay kay Mina. Inamin niya na siya ay may pagmamahal kay Meling mula pa noong bata pa sila.
Pero hindi siya minahal ni Mel-ing. Ang mas masakit ay kahit si Lingga ay hindi siya napansin dahil nagustuhan niya si Mina. Nang marinig ito si Lingga ay galit na galit at gustong pugutan ng ulo si Sia. Ngunit pinigilan siya ni Mel-ing sa kanaalala ni Mel-ing ang yumaong ama na ang mga salitang nagsasabing ang isang tunay na mandirigma ay hindi mananakit ng sinuman. Ngunit kailangang handang ialay ang kanyang buhay para sa mga taong mahal niya. Bago siya mamatay nakiusap si Mel-ing kay Lingga na putulin ang kanyang ulo. Gusto ito ni Mel-ing upang siya ay maging tunay na isang mandirigma tulad ng kanilang ama. Kahit na ayaw gawin ni Lingga ay pumayag siya sa huling kahilingan ng kanyang kapatid na umiiyak. Ginamit ni Lingga ang kanyang sandata para gawin iyon. Sa buhos ng ulan naalala ni Lingga ang kanilang pagkakaibigan noong bata pa sila at ang magkapatid na nagpupumilit sa biro at tawanan ay nanatili sa loob ni Lingga. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.